Amen po. Magandang gabi po sa bawat isa. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po yung mga nasa bahay o nasa mga sasakyan? So, paalala lamang po na sa mga oras na ito ay ati pong pagsamba sa ating Diyos. I do believe po na narito po tayo lahat sa ating mga kanyang tahanan upang tayo po ay patuloy na mag-aral at makinig ng salita ng Panginoon. So, bago pong lahat, nais ko po munang kumustahin. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo sa buong isang linggo? Nakatulog ba kayo? Ano ang ginagawa nyo, yung mga activity nyo after ng ating pong trabaho? So, purihin ang Panginoon na I do believe po na tayo po ay safe din po sa mga pangyayari sa ating pong kapaligiran. So, muli po, magandang gabi sa bawat isa na narito ngayon. At magandang umaga kay Pastor Bern. Alam ko nanonood po siya ngayon. So, mga kapatid, kung nandyan po kayo, nakikita ko po kayo kung sino din sa online ngayon. Nais ko pong sabihin po sa inyo para po magkasama-sama tayo kahit nandyan kayo sa inyong mga tahanan. Nais ko pong makita na nandyan kayo. Paki-see amen po dyan po sa ating pong Facebook Live. Type po amen po dyan sa comment section. So amen po at sa umaga po, sa gabi pong ito, gabi pong ito ay patuloy ko pong tinataas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Kristo sapagkat ito pong dahilan kung bakit po narito po tayo sa gabi pong ito at maging sa araw po ng bukas sapagkat ang ating pong bilang mga mananampalataya ay kailangan natin sambahin ang ating buhay na Diyos. Amen? So sa gabi pong ito mga kapatid, salamat sa Panginoon at binigyan po muli ng pagkakataon na tayo po ay mag-aaral ng salita sa gabi pong ito. At bago po tayo magpatuloy, nais ko po muna tayo, kung nandiyan kayo sa mga tahanan nyo, nais ko po muna tayo po ay pumikit sa ating mga mata upang tayo po ay manalangin sa Diyos. Dakilang Ama, muli po kami Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa gabi pong ito, O Diyos. Lord, maraming salamat sa buong isang linggo na iyo pong pag-iingat sa amin. Lord, na nalayo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon, lalo na sa mga pangyayari sa aming kapaligiran, O Diyos. Dalangin ko sa gabi pong ito, Ama, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin, O Diyos, sa aming pong pagsambang ito, sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita. Hinihiling po namin, O Diyos, Ama, ang banal na Espiritu Santo na siya pong magturo sa amin, siya po ang mag-guide sa amin. Maging, Lord, sa iyo pong abang lingkod, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu Santo ang siya pong mag-guide, Panginoon. Gamitin mo lamang ako, Ama, bilang isa pong daluyan ng iyong mensahe sa gabi pong ito, O Diyos. And I pray, Lord, kagaya nga po ng sinabi ni Psalmist David, Lord, Panginoon, that the words, Panginoon, na mumutawi sa kanyang mga bibig, O Diyos, sa aking mga bibig, Panginoon, ito po ay may kapangyarihan na nagmumula sa iyong banal na Espiritu Santo. Lord, at ang salitang ito, Panginoon, ito po ay magbigay, Lord, ng tunay na kapayapaan, tunay, Panginoon, na paglagong espiritual at tunay na paglalim sa aming pong pananampalataya, O God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, isecure mo ang bawat tahanan. Lord, ang bawat yung mga anak sa gabi pong ito. Lord, dalangin namin na anumang gawain ng kaaway, ng dyablo upang adlangan, upang, Lord, takpan ang aming mga pandinig, O Diyos, ay aming pong winawasak sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Maraming salamat sa gabi pong ito. Lord, dalangin namin na ikaw po, Ama, ang patuloy na aming kasama, O Lord, sa gabi pong ito. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ito po ay aming samot dalangin. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. At sa gabi pong ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral po ng salita po na ating pong dadalhin sa gabi pong ito at dito po sa Acts chapter 4 verse 29 to 31. So ito po yung tema natin sa ating pong pag-aaral sa isa pong buwang ito ay patungkol po sa boldness spiritually. Ito po yung tema natin, no, sa ating pong pag-aaral sa gabi pong ito. But sa gabi pong ito, mga kapatid, I would like to share to you ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito is empowered to speak boldly for the Lord. So ang ating pong ang ating pong text po ay doon po sa Acts chapter 4 verse 29 to 31.
So ito po yung tema po natin, ito po yung verse po doon sa chapter 14 verse 3. Sabi po doon that so Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform sign and wonders. So, yun po yung ano natin, yun po yung tema natin sa buwang ito. But this evening, I would like to share to you the empowered to speak boldly for the Lord. So, mahalaga po na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, mahalaga po na ang ating pong pag-aaral ay unang-una po, kailangan po tayo anointed by the Holy Spirit. Amen? Sa ating pong paglilingkod sa Diyos, sa ating pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon, kailangan po natin ang presensya ng ating Panginoon sa pamagitan po ng Kanyang Banal na Espiritu Santo. In the book of Acts, sa chapter 1 po, verse 8, sinabi po that you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and all the part of the earth. Amen? So yun po yung assurance po ng sa ating pong paglilingkod sa Diyos, na kailangan po natin ang banal na Espiritu Santo upang tayo po ay maging epektibo sa ating pong paglilingkod sa Diyos at maging epektibo po tayo sa paghayo po ng salita ng Panginoon. Amen? So, dito po sa ating pong verse, sa text po natin sa Acts chapter 4 verse 29 to 31. So kung nandyan po kayo sa inyong mga tahanan, meron po kayong mga television dyan o sa inyong mga iPad, sa cellphone, pakibasa po, sabay-sabay po natin basahin, maging dito po ngayon. Basahin po natin from verse 29. Sige po, tayo po tumayo, dito, basahin po natin. Sige po, sabay-sabay po natin basahin sa verse 29. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hands to heal or perform signs and wonders through the name of your holy servants Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the words of God boldly. Let us pray po. Father God, we want to thank you once again, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Muli, O Diyos, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin, Lord. Buksan mo ang aming po mga espiritual na kaunawaan, Lord, upang maunawaan namin ang mensahe sa gabi pong ito, O Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ay amin samot dalangin. Amen po. Amen. Makakaupo na po tayo. So, sa ating pong binasa, no, sabi po dito ng author po ng Book of Acts, sinabi po doon sa verse 29, Now, Lord, consider the threats and enable your servants to speak your word with great boldness. So ito po isa pong panalangin, no? Isa pong panalangin na talagang marubdob na panalangin sa Panginoon. Maari sa time na yon, marami pong mga pagsubok, no? Ito pong verse ito po kasing Book of Acts, sa chapter 3, kung tingnan po natin, ito po ay story po ni John and Peter, no? Na sila po ay walang takot na nagpahayag ng salita ng Panginoon. So, sa chapter 3 po, kung titingnan po natin, nung pinagaling po ni Peter, ang isa pong tao na hindi po nakalakad, no? The lame man at the temple gates called Beautiful, no? So itong tao na to ay siguro lumpo siya from his pagkabata niya, at siya ang ginagawa lang po niya, hindi siya makapaghanap buhay, nandun siya sa templo, sa daanan ng mga tao upang manghingi po ng abuloy, no? So, manghingi siya ng pira para po sa kanyang panggasto. So, nakita po natin na doon sa chapter 3, na sinabi ni Peter na wala siyang maibigay sa kanya, kundi ma-healed siya sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Sabi niya, silver and gold I have none, but I have the name of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, tumayo ka at gumaling ka. So yun lamang po ang sinabi ng ating kapatid, no, na ating si Apostle Peter and si John, no. So nakita nila dahilan po sa miracle na ito, doon nagsimula na
na-share nila ang salita ng Panginoon, no? Doon nag-start na-share nila si Jesus Christ doon sa mga tao sa lugar po ng sa Jerusalem. Sapagkat itong mga tao na to, especially the mga leaders, mga religious leaders, ay hindi po sila naniwala na si Kristo ay talaga ang tagapagligtas, no? So doon nag-start yung dahilan doon sa lumpo na yon, doon nag-start po na sila po ay nakapag-share ng salita ng Panginoon, ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon Kristo. So doon sa pamamagitan ng pagpagaling nila, doon nagalit ang mga leaders, no? Yung mga Parisiyo, doon nagalit sa kay Peter and John, no? At doon ay nangyari sa chapter 3 na pina-arrest nila si Peter and John. Amen? But dito sa chapter 4, tingnan po natin, they were threatened and commanded not to speak in the name of Jesus. Kung babasahin po natin dito, sila po ay pinagbawalan na i-share ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen? So, pero doon sa nung sila ay nakulong, no? Sila ay nakulong, ngunit maraming mga tao na nanalangin sa kanila. While they are in prison, sila din po ay nananalangin sa Diyos. Sila po ay nanalangin na sila ay puspusin ng banal na Espiritu Santo para sila po ay magpatuloy sa pagsalita o sa pag-share ng salita ng Panginoon with great boldness. Diba? Sabi niya doon, sabi niya, "Now Lord, consider the threats and enable your servants to speak your words with great boldness." Sabi niya, "Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of the Holy Servant Jesus Christ." So doon sila, ang nanalangin sila ng marubdob sa Panginoon. Wala silang takot. No, wala silang takot na kahit na nakulong sila, nandun pa rin yung desire nila, nandun pa rin yung gusto nila na maihayag talaga ang kaligtasan, ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga tao. Amen? So, doon mo makita yung boldness nila. Na kahit na pinagbawalan na sila, kinulong na sila, pero nandoon pa rin yung desire nila, yung eagerness nila sa paglilingkod sa Diyos. Sabi po sa verse 31, "After they prayed, the place where they were meeting was shaken." Amen? Makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Sa kanilang panalangin, pinakita ng Diyos yung sinasabi nila, sign and wonders. No? Ano yung pinakita ng Diyos para maniwala sila na kasama kanila ang Diyos nung nanalangin sila, yung lugar nila ay sinake ng isang lindol. Parang umalog. Di ba? So, yun yung kapangyarihan ng Diyos na pinakita sa kanila na sa pamagitan na yon, yung mga tao doon ay naniwala. Maraming mga tao na naniwala sa ating Panginoon Kristo. Amen? And sabi po doon, "And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly." Amen? So, doon nila nakita, kung ikaw nanalangin na ganan ang iyong panalangin, "La Lord, magbigay ka ng mga sign and wonders, na ikaw nga ay nandito kasama ko," ano kaya maramdaman mo? Di ba? Amen? So, mga kapatid, sa oras nito, makita po natin na sila po, no, after being released, hindi po sila nanalangin ng kanilang kaligtasan. Kung sakali sila ay ma-release, sila ay maglakad sa kalsada, sila po ay mag-safety. Which is ngayon, yung ating pong panalangin ay maging safety po tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ano ang panalangin ni Paul? Anong panalangin nila ni Peter? No? Sabi niya, he prayed for great boldness. Amen? Sa panahon ba na tayo ay pinagbabawalan sa pag-share, no? Ano kaya sa palagay natin? Ano kaya maging answer natin? Kapag tayo ay totoong mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, 100% tayo ay magtitiwala sa Diyos. Whatever happen, no? Pero hindi naman po natin tayo po ay sumusunod din tayo sa ating pong batas sa lupa, no?
Kagaya ngayon, hindi po tayo nagyayabang na dahil nandun si Kristo sa atin, nandun yung banal na Espiritu Santo, hindi tayo sumunod sa patakaran ng gobyerno. Amen? Kailangan pa rin po natin sumunod. Amen? So wisdom po, kailangan po natin. So, amen po mga kapatid. By the way, so, ang dito sa verse 31, sabi niya, yung after ng kanilang panalangin, nagalaw yung nagalaw yung lugar na kanilang pinagtitipunan, sabi nga doon na they were filled with the Holy Spirit. And sinabi po roon that they preached the word of God with boldness. Amen? So, mga kapatid, ano ba yung sinasabing spiritual boldness? No? Ang spiritual boldness po mga kapatid, ito po ay nagpasimula po, no? Ito po ay nagsimula po sa banal na Espiritu Santo, hindi po sa atin sarili. Maari tayo ay matalino, magaling tayo magsalita, pero sinasabing spiritual boldness, ito po ay hindi nagsisimula sa ating karunungan. Hindi po nagsisimula sa ating galing sa magsalita, kundi ito po ay nagmumula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kasi po kung tayo lamang po, marami pong mga galing na magsalita, marami pong mga tao na sa tingin nila marunong sila, memoryado nilang versikulo, ang Biblia, pero hindi sila nag-share ng salita ng Panginoon. Bakit? Amen? Kasi yung boldness na nasa kanila ay nagmumula sa kanilang sariling kaalaman. Remember, this Peter and John, hindi po sila mga edukado. Pero nung nagtiwala sila sa banal na Espiritu Santo, sila po ay nakapagsalita ng may confidence, na may tiwala sa mga tao. Amen? So, mga kapatid, sa magsagwi pong ito, marami po tayo sa ating pong mga kapaligiran ngayon, sa isang buwan na to, marami pong nangyari sa atin na sa palagay natin, ito po ang nagdudulot sa atin ng takot sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi lamang dito sa Qatar, hindi lamang po dito sa ating mga kababayan, kundi lahat po ng mga tao nagkakaroon po ng takot. Amen? So yung po yung mga even the believers, nag-struggle tayo. Amen? Baka tamaan tayo ng debris, mamamatay tayo. Amen? Takot tayo. Ang iba natatakot sa rejection, fear of criticism. 'Di ba? Natatakot ako mag-share ng salita ng Panginoon, baka i-reject ako, 'di ba? Sapagkat sino ba tayo sa harap nila? 'Di ba? Natatakot tayo na i-criticize tayo. Natatakot tayo yung kapag nalaman na Kristiyano tayo, i-persecute tayo, which is nangyayari na po sa iba't ibang lugar. Amen? Marami pong mga Kristiyano na na-persecute na sa ibang lugar. No? So, yun yung mga takot. Isa pa takot kung tayo po ay may mga failures tayo sa buhay. Amen? So, yun po yung sa atin. Yun po yung kumbaga struggle natin sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Amen? Pero sinabi po ni Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sinabi niya roon para sa mga taga ito sa mga actually nasa nasa Ephesians kung di ako nagkakamali nung itong verse nito na sinulat ni Pablo ay nandun siya sa Roma, nakakulong siya, at si Timothy I believe na nasa Ephesus siya. Sabi niya, be strong because God has given us His Spirit. No? And His Spirit does not cause us to be afraid. Instead, His Spirit causes us to be powerful to serve God. He helps us to love God and to other people, and He helps us to control ourselves properly. Amen? Maalala natin, si David, no? Sa ating po pinag-aralan, no? Sa 1 Samuel or 2 Samuel, no? Verse 17, no? Nung siya po ay inintimidate po ng higante, no? Ng giant, no? Hindi po siya natakot. Sapagkat sinabi ni David na itong mga leon na itong mga sa kanila, umaatake sa kanila, napapatay niya. Hindi sa sarili niyang kalakasan, kundi sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. 'Di ba? Sabi niya kay Goliath, lumaban ka sa akin sa espada, sa sword at saka sa spear. Pero sabi niya, lalabanan kita sa pamagitan ng pangalan ng aking Panginoon Kristo. Amen? So doon nakita ni David, no, na ang lahat na kanyang ginagawa ay because
of the strength because of the power of God sa kanyang buhay. Amen? So ganun din po tayo. Pag panahon na tayo po ay natatakot, mga kapatid, naroon ang pangako ng Diyos sa atin. Balikan natin yung pangako ng Diyos. Sa Old Testament, marami pong pangako ang Diyos na sinabi, do not be discouraged. Amen? Do not be afraid. Amen? Kaya sinabi niya rito kay Timothy, sabi ni Paul, be strong because God has given us His Spirit. And His Spirit does not cause us to be afraid. Amen? Hindi tayo binigyan ng hindi tayo binigyan ng espiritu na matakutin, kundi binigyan tayo ng espiritu ng Diyos na may kapangyarihan. Amen? Kailangan yung kapangyarihan ng Diyos ang gagamitin natin para po tayo ay makapagpatuloy po sa ating pong pag-share ng salita ng Panginoon. Without the Holy Spirit, wala po tayong magagawa. Amen? So, sa gabi pong ito mga kapatid, inimemphasize po ito ni Paul kay Timothy. Kasi si Timothy po, nung time na yon, siya po ay dumanas ng mga pagsubok sa buhay. Siya po ay dumanas ng mga persecution. Amen? Siya po ay humaharap ng mga different problems sa pag-lead niya sa church. No? Maraming mga tao na inaano siya sa kanyang katuruan na hindi tama, pero yun ang tama yung pinapahayag ni Paul. Na sabi niya, manindigan ka sapagkat ito ang tama na pinahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Marami po sa church, marami pong mga tao na minsan kapag nagkamali ka lang magsabi, iba na kagad yung katuruan. Amen? Pero iba yon. May mga katuruan naman talaga na talagang hindi Pero minsan mga kapatid, ganun ang ginagawa po sa mga ibang mga yung pang-unawa. So mga kapatid, sa gabi pong ito, tayo din po, may mga natural po na mga takot sa atin. Amen? Yun yung mga kumbaga, ganun din naranasan ni Timothy, na siya po din may takot sa Diyos. Pero dahilan sa encouragement po ni Paul, na sabi niya, be strong. Amen. Kaya doon naalala ni Timothy na oo nga pala, andito pala ang Espiritu ng Diyos sa akin. Amen? So sabi doon sa sinabi ni kanina na kailangan mayroon tayong kailangan yung sound mind. Sa ibang terms kasi dito, sa iba kasing terms na sinabi ni Paul dito, yung sound mind, sinabi niya rito sa NLT, for God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. So ano ba yung sound mind na sinasabi? Sound mind is yung clear thinking na kahit na may pressure sa ating pong may kasamang pressure, pero naunawaan natin na ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang tumatrabaho para sa atin. Amen. So, yung po yung mga decision na based sa ating pong pananampalataya. Yun po yung mga sinasabing sound mind, So, responding with discipline instead of impulse. Kasi marami pong mga tao na minsan sinasabi natin tayo ay Kristiyano, pero pag sumagot tayo, pag sinasalunga tayo, minsan naroon din yung nandun rin yung natin maging impulse din tayo, tumataas din tayo. So, yun po yung pinapaalala palagi ni Paul kay Timothy. Amen? So, sabi niya doon, God help us to love God and other people, and He help us to control ourselves properly. Now, mga kapatid, so, ang spiritual boldness po, mga kapatid, is isa po sa sinerch ko po. Spiritual boldness, sabi po rito, is fearless to proclaim of the gospel and steadfast, adhere to Christian principles, not as a natural human trait, but as a gift from the Holy Spirit. So yun po yung kahulugan po ng spiritual, yung fearless proclamation of the gospel. Amen? Maalala natin na si Peter at saka si John, pinagbawalan na sila, pero hindi sila tumigil sa pag-share ng salita ng Panginoon. Bakit? Nandoon yung filled sila ng Holy Spirit. Amen? Napakahalaga. So, mayroon silang courage to stand for Christ. Amen? Mayroon tumayo sila sa kanilang pananampalataya.
kung ano yung kanila pong natutunan sa salita ng Panginoon. Pinanghawakan nila, no? Confidence to speak the truth. Ang iba kasi hindi na tayo confidence kasi nandun na yung takot sa atin. Kaya wala na po tayong tiwala sa hindi na tayo nakakapagsalita, hindi na tayo nakakapag-share. Gusto na lang natin manahimik, no? So, but when the Holy Spirit is nandito sa atin, hindi po tayo mawala ng kumbaga hindi po tayo matatakot mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? So, ito din po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan para sumunod sa Panginoon despite of opposition. So yun po yung ginawa nila. And faith that God is in control sa kanilang buhay, sa ating mga buhay. So naroon yun. Kailangan po, palagi po natin tatandaan na ang Diyos ay nangako na sasamahan tayo saan man parte ng mundo. Diba? Kanina sinabi niya, you will receive the Holy Spirit when, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and all of the corner of the world. Amen? So, yun po yung natin. Ito din po, no, sabi ni Solomon, ni Solomon sa Proverbs chapter 28, verse 1, sabi niya rito, a wicked person runs away even when nobody is chasing him. No? Ito po yung mga tao na wicked, pag sinabing wicked person, ito yung mga tao na wala talaga sa walang relasyon sa Panginoon. Sabi niya, a wicked person runs away even when nobody is chasing him. No? But a righteous person is as brave as a lion. So, nakita niya na ang lion is matapang, pero ang lion is kapag wala siyang dadasmagin ang lion, siya ay masyadong kalmado. Amen? Nakikiramdam, no? Kalmado po. So, malakas at saka fearless po ang lion. Amen? Yun po yung gustong ibig sabihin ni Solomon, no? Yun po yung ibig sabihin na, but a righteous person is as brave as a lion. Kailangan daw, tayong mga anak ng Diyos, kailangan tayo'y may lakas na nagmumula sa Panginoon, kalmado, naroon yung bunga ng Espiritu Santo sa atin, at hindi natatakot na ipagmalaki ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Hello? Paki-type po, amen po sa inyo pong mga comment section dyan para makita po natin. Amen? So, yun po mga kapatid. So, sa oras na ito mga kapatid, mayroon po kayong i-share sa inyo na medyo run out of time tayo. So, mamadaliin na lang po natin. Mayroon po tayong mga key points natin pong pag-aralan sa gabi pong ito about boldness. No? About boldness po, so una po is, ito po ay nagmumula sa banal na Espiritu Santo. Doon sa binasa natin kanina, no, sa Acts chapter 4 verse 31, 'di ba? Sabi na after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So, yun po yung ang spiritual boldness po ay nagmumula po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na meron tayo. Amen? So ito po yung natin. So when they prayed, no? Nakita po natin that they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. 'Di ba? Doon po natin mapatunayan na ang banal na Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos sa atin mga kapatid kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon. Kailangan po yung prayer natin boldly sa Panginoon. Kailangan natin yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? So palagi natin paulit-ulit na sinasabi ng mga nagpapahayag na kailangan natin ang panalangin. Minsan tayo po ay tamad manalangin. Amen? Minsan sa panahon na tayo ay natatakot, hindi na tayo, tumatakbo na lang tayo. Wala na tayong pagkakaiba doon sa ibang mga tao na walang relasyon sa Diyos. Kundi ang dapat ang gawin natin at we have to pray. Kagaya ng mga pangyayari ngayon, we have to pray that we maging safe tayo sa ating pong kinalalagyan. Amen? So, yun po mga kapatid. Amen? Kailangan po natin malaman na ang pagiging bold, no? Ang pagiging matapang sa spiritual ay kailangan natin ang
banal na Espiritu, ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. So Peter, si Peter man makita po natin mga example no, si Peter na once he denied the Lord Jesus Christ, when Jesus Christ na nandun sa cross napako siya sa cross, and siya po ay lumapit no sa kumbaga kung basahin natin yung sa Lucas chapter 22 na siya po ay umaaligi doon sa may nagpapainit siya sa may siga doon at nakita siya ng isang babae na 'di ba sabi niya ikaw ang kasama ng taong ito. Sabi niya hindi po. Amen. Nawala yung ni Peter. Nawala yung boldness niya. Dati, nakapaka-impulsive niya dati, di ba? Kunting lang, sabi niya, Lord, nung huliin pa lang si Kristo, sabi niya, Lord, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking, tama ba? Sa aking, sa ibabaw ng aking, kumbaga, dadaan muna sila sa akin. At talagang totoo naman po, kasi nung huhuliin na si Kristo, ay talagang tinapyas niya ang taingan ni Malchus. Tama? So, nandun yung sobrang niya. But, doon sa unang bold niya, kasi kasama pa niya si Kristo, nung hindi niya kasama si Kristo, nandun na yung niya, naging duwag na siya. Amen? Hello? Pero after, nung naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos during the Pentecost, si Peter po ay he became fearless po mga kapatid. Tama? Amen? So kapag naiparanas sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng boldness at fearless sa ating pong paghayo ng salita ng Panginoon. When we are filled with the Holy Spirit, ang fear po natin ay nababawasan. Amen? Tama? Ang pananampalataya natin ay nag-i-increase, no? At ang courage natin, ang katapangan natin ay talagang tumataas, umaangat ang level ng ating pong courage. Amen? Ang ating katapatan or katapangan, no? Sa paglilingkod sa Diyos. Tatandaan po natin yan. Kapag tayo ay filled with the Holy Spirit, nagdi-decrease po yung takot natin. Nawawala po yung takot natin. Kagaya ni Peter. Amen? So, sa point number 2, boldness is rooted in knowing God who is. Knowing who God is. Amen? So, ito po yung sa Psalms chapter 18, no, verse 2, sinabi po ni David, sabi po niya, the Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I found protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Amen? So dito nakita ni David, no, na sinabi niya, malaki ang pananampalataya ni David at tiwala niya sa Diyos na sinabi niya, the Lord is my rock. Kapag tayo ay may totoong relasyon sa ating Panginoon, masasabi din po natin na ang Panginoon Jesucristo ang ating bato. Amen? Ang ating sandalan sa lahat ng ating bagay. Ang ating taguan, ano ba yung fortress, 'di ba? And my Savior. Kapag nakita natin yan, kapag naalala natin yan, na itong ginawa ng Diyos sa atin, na sinave tayo at pinangakuan tayo ng Panginoon na hindi tayo iwanan ni pababayaan man, makikita natin na sa panahon na may mga problema, may kapighatian sa buhay, masasabi natin na tayo ay hindi matakot. Amen? Sabi niya rito, He is my shield and the power of that saves me and my place of safety. Amen? Totoo naman po mga kapatid, kapag si Kristo ay nasa sa atin, sabi nga ni Paul, di ba? If God is with us, who can be against us? Amen? So wala na pong higit pa kapag tayo ay may Kristo. Lahat na ating pong kailangan, lahat na ating pong dapat, ano pa yung mga gusto natin na maging safe tayo sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon yan. Amen? Hello? Amen? Dineclare ni David yon sa kanyang, sa harapan ng maraming tao. Even kay Goliath, dineclare niya na ang Panginoon ay nandito sa akin. Sabi niya sa Psalms 23, di ba?
Ano sinabi doon sa Psalms 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag ang Diyos ay nasa sa atin, ano pang hahanapin natin? Amen? Kumpleto na tayo. Kumpleto rekado na tayo, mga kapatid. Di ba? Binigay na lahat. Yun, nandun yung protection, yung provision ng Panginoon. Nandun na lahat. Amen? Kaya po, dineclared po ito ni David. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Sinabi niya. So, David was bold because he knew God as his protector. Sinabi niya dyan, di ba? He is my shield, the power that saves me and my place of safety. My God is my rock in whom I found protection. So, dineclared ni David yan. So, dapat din po, i-declare po natin sa panahon na tayo po ay may takot, tayo po ay nanhihina, tayo po ay panhinaan ng loob, kailangan i-declare po natin na ang Diyos, ang ating deliverer, ang ating pong tagapagligtas, ang ating pong place of safety. Amen? So, kung alam po natin na ang Panginoon ang ating defender, ang ating provider, ang ating protector, sinabi ni Paul kanina, doon sa natin kanina, sinabi doon sa Acts chapter 4, sinabi niya doon that we will not be shaken. Amen? Hindi po tayo mauuga. Kapag kung alam po natin ang Panginoon, ang ating defender, ang ating provider, ang ating protector, hindi tayo basta-basta give up. Hindi tayo basta-basta manghihina. Hindi tayo basta-basta matatalo. Amen? Sapagkat ang Diyos natin ay siyang Diyos na malakas. Siya ang Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat na makapangyarihan. Amen? Dito sa lupa. Amen? Wala po makatalo sa Kanya. So, the point number 3 is boldness is needed in difficult situation. Amen? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kailangan mayroon po tayong katapangan na kahit nakita natin ang sitwasyon, hindi tayo maghihinto sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo hinto sa pag-share ng salita ng Panginoon. Maraming kapamaraanan. Kayo na ngayon, nasa inyong mga tahanan, mga kaibigan na kasama nyo ngayon sa inyong mga tahanan, kahit hindi pumunta rito, nakarinig ng salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos, sapagkat maraming ginagawa ang Diyos na kapamaraanan para maihayag lamang ang Kanyang salita. Amen? Bakit natatakot pa tayo? Nasa bahay ka lang, nasa kwarto ka, mag-share ka ng salita ng Panginoon. May Facebook, may TikTok, pwede ka mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? That's a part of our boldness, spiritual boldness. Hindi tayo natatakot. Amen? Hindi yung para ang pinupost natin yung mga nangyayari ngayon. Huwag po natin ipopost yan dahil maanuhan po tayo niyan. Amen? So, kailangan po na sa difficult situation po, mayroon po tayong katapangan sa paghayo at pag-share ng salita ng Panginoon. Amen? In Ephesians chapter 9, verse 19 to 20, sabi po diyan sa New Living Translation, and pray for me too. Ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan that the good news is for Jews and for Gentiles alike. No? I am in chains now, sabi ni Paul, no? Is still preaching the message of God's ambassador. As God's ambassador, sorry. So pray that I will keep on speaking boldly for Him as I should. Amen? Kapag kilala mo ang Diyos, kilala po natin si Pablo, kung tayo po ay nag-aral sa buhay ni Pablo kung sino siya dati, siya ay talagang masamang tao, kriminal, mamamatay tao, masamang tao si Pablo. Pero nung binago siya ng Diyos, nung siya ay nakakilala sa Diyos at siya ay pinatawad ng Diyos, ang nangyayari kay Paul, kahit na anong sinuong niyang problema, pagsubok sa buhay, hinuli siya, ginapos siya, kinadinahan siya, kinulong siya dahil sa kanyang pag-preach ng gospel. Pero hindi po siya sumuko. Amen? Panalangin niya, sabi niya sa mga taga-Ephesians, sabi niya, and pray for me.
Maraming mga kapatiran na kanyang mga nasira ng salita ng Panginoon sa Thessalonians, na nanalangin sa kanilang mga kapwa mananampalataya. Pinaalala ni Pablo, sabi niya, ipanalangin niyo rin ako. Tatanungin na, hingin niyo sa Panginoon, sabi niya, to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan. That the good news is for Jews and for the Gentiles alike. Hindi siya natatakot. Kahit na pinagbawalan siya magsalita, kahit na ayaw tanggapin yung salita niya, hindi siya natakot. Sabi niya, I am in chains now. He's still preaching this message of message as God's ambassador. Amen? Tumigil ba si Pablo sa paglilingkod, sa pag-share ng salita na Panginoon? No. He never. Hindi siya tumigil. Amen? Tayo din po mga kapatid, bilang mga ambassador ng ating Panginoon Kristo, kagaya ni Paul. Yung kadina niya, yung chains niya, hindi naging hadlang sa kanya para hindi mapayag ang salita ng Diyos. Amen? So prayer is napaka-important po mga kapatid. Ang panalangin ninyo sa mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon, napaka-importante po mga kapatid. Say amen po. Amen? Ang panalangin nyo, kahit nasa mga kanya-kanyang tahanan kayo, nasaan man kayo naroon, ang panalangin nyo sa amin mga lingkod ng Diyos, sa ating lahat na naglilingkod sa Diyos, mahalaga po ito sa atin. Amen? Si Paul, kahit na alam niya, na sigurado na siya, na sa Panginoon na siya, pero sinabi pa rin niya na ipanalangin niyo ako para maisabi ko, manatili sa akin, manatili na ako ay makapagsalita na may katapatan, may katapangan. Sabi niya, for Him, para sa Panginoon, so as I should. Amen? Kapatid, tayo po ay magpanalanginan mga kapatid. Mahalaga po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Grabe yung pakiusap ni Pablo. Pray that I may declare it fearlessly. Amen? Kung kailangan ni Pablo yung boldness, yung katapangan sa pagsalita para maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng tao, tayo din po. Amen? Kailangan din po natin yon. Amen, mga kapatid? Ang katapangan sa pagsalita po ay hindi lamang po kung tayo ay hindi kailangan kapag tayo ay paisi-isi lang mga kapatid. Amen? Ang katapangan ay kailangan natin when there is difficulties natin po nararanasan sa buhay. Amen? Hello? Kasi pag easy lang po ang buhay, madali po natin sabihin. Minsan nga, mas mabuka pa nga tayo pag maritisan eh. Amen? How about kung sa ganitong sitwasyon, sa pamilya mo, pinagbawalan ka magsalita sa pamilya, sa loob ng pamilya mo. Masabi kaya natin yan? Kaya sabi ni Paul, ang katapangan ay hindi lamang kailangan kung tayo po ay sagana ang buhay. Kung tayo ay walang problema. Ang katapangan sa pagsalita o sa pag-share ng salita ng Panginoon ay kapag nasa sitwasyon tayo na medyo mahirap. Amen? Hello? At pangapat po mga kapatid, this is the last, no, but not the least. Sabi po rito, ang katapangan, the boldness glorify God. Amen? Ang katapangan ay makapagbigay ito ng kapurihan sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Dito po sa ating pong tema, sa chapter 4, verse 13, sinabi po doon sa New Living Translation, sinabi po doon, the members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. For they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures.
they also recognized them as men who had been with Jesus. Amen? Nakita nitong mga tao na to, nakita ng mga members ng council doon sa Jerusalem, no? Na itong mga tao na to, nakita niya na bakit itong mga tao na sobrang tapang, nakulong na, paglabas ganun pa rin. Di ba? Sabi niya na for they could see that they were ordinary men with no special training for the scriptures. Hindi po sila tapos po sa Bible school. Baka wala pang training, hindi pa sila umattend ng TNO. Amen? Pero sabi pa rin, they recognized them as men who had been with Jesus. Doon nakita ng mga members of the council na itong mga tao na to, ito yung palaging kasama ni Kristo. Amen? Kapag tayo ay palaging nananalangin sa ating Panginoon, palagi tayo nakadepende sa ating Panginoon Kristo, nakadepende sa banal na Espiritu Santo, tayo ay mag-i-stand firm tayo sa mga anuman mga pagsubok. Amen? We will stand firm, mga kapatid. Sa ating pag-stand firm, sa ating pong pagtayo, sa ating pong pag-sacrifice, sa ating pong pananatili na maglingkod sa Diyos. Despite sa mga opposition, mga kapatid, God is honored. Amen? Tatandaan po natin. Na-encourage ang iba. Or tayo ay nakaka-discourage. Amen? Nag-glorify ang ating Panginoon. Amen. Hello. Dito lang sa pagpahayag ng mga member of the council, sinabi niya, they are recognized them as men who had been with Jesus. Diyan pa lang, naparangalan na ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kapag tayo ay tumayo sa ating pong pananampalataya, tayo ay napaparangalan ang Diyos, na-encourage natin ang ating kapwa, mga tao, at ang higit sa lahat, mga kapatid, patuloy na pag-spread po ng gospel sa iba't ibang lugar. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Makita po natin sa Book of Acts, because of the apostles' boldness, thousands believes and saved sa Panginoon. Amen? Dahilan sa kanilang boldness, sa pagtayo, sa pagdepensa ng salita ng Panginoon, sa pagpahayag na kahit sa mga taga-Jerusalem o sa mga hintil, maraming nakakilala at tumanggap bilang Diyos sa tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming naniwala kay Kristo. Amen? In Acts chapter 4 verse 13, sabi niya, they recognized that they had been with Jesus. True boldness shows that we have been with Jesus. Di ba? Sinabi dyan. Amen? Ito yung totoong tapang na nagpapakita na kasama nga natin ang ating Panginoon. So paano po natin ma-develop yung katapangan na yon sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos? Kailangan natin na we have to pray for it. Kailangan be filled with the with His Word. Kailangan natin, di ba si Jeremiah, di ba? Sa kay Jeremiah, kung maalala po natin, nasabi niya na huwag niyong hiwalay ang mga salita sa iyong mga bibig. Di ba? Kailangan po natin. Sabi niyo, because sinabi niya, His word is my heart, like a fire. Sa kanyang puso. Sabi niya, His word in my heart is like a fire. Di ba? Mainit dapat palagi tayo. Amen? Sa ating pong paglilingkod sa Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? The Word give us inner courage. Ang salita ng Panginoon nagbibigay sa atin ng mga encouragement, mga promises nagmumula sa Panginoon. Amen? Kapag tayo ay magdepend sa banal na Espiritu Santo, boldness is not personality. It is empowerment. Amen? Hello?
Hindi po dahil magaling, sinabi ko, balikan ko po, hindi po dahil magaling tayo, magsalita, matalino tayo, magaling tayo mag-English, hindi po nasusukat ang katapangan mo sa paglilingkod sa Diyos. Ang weapon mo is the Word of God, the power of the Holy Spirit. Amen? Hello? Kapag hindi tayo nagpapagamit sa Diyos, wala tayong kapangyarihan. Hindi mananahan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen? Ano ang makikita natin kapag wala tayong hindi nag-work out ang kapangyarihan ng Diyos sa atin? Nananahimik lang tayo, mga kapatid. Punta lang tayo sa church, then go home. Punta sa prayer meeting, then go home. Attend sa Bible study, then go home. Minsan hindi nakikita sa ating sarili. Hindi nakikita ang resulta at bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen? Anong bunga ng banal na Espiritu Santo is? Love, peace, joy. Ano pa? Patient, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Nakikita ba sa atin yan? Yung mga yan? Minsan wala tayong pag-ibig sa kapwa natin. Masabi mo ba that you are filled with the Holy Spirit? Pag panahon na may problema, hindi ka na makakatawa, wala nang joy sa paglilingkod sa Diyos, ayoko na umattend, ayoko na mag-attend ng mga Bible study. Amen? Hindi na tayo naging gentle. Hindi na tayo wala nang kindness sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na kapag tayo ay nasa spiritual boldness tayo, ang buhay po natin ay nagiging encouragement sa iba. Amen? Hallelujah. Remember God's promise. No? Be strong. Sinabi ko na sa Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you. Amen? Spiritual boldness is not arrogance, is not pride, no? Is not aggressive. Amen? Hindi kayabangan, hindi ka palaluan, at hindi mapusok o palaaway. Amen? Example si Peter doon. Amen? Para sa ating pagtatapos, no? It is confidence in God in the face of fear. No? The same Spirit, tatandaan po natin, the same Spirit na mayroon si Pedro. The same Spirit, no? The same Spirit na nag-empower kay Peter. At the same Spirit na nagbigay ng strength kay Paul. Amen? At the same Spirit na nagbigay or nagtumulong kay David para matalo ang giant. Amen? The same Spirit who is live in you and me right now. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Let us pray po. Tayo po tumayo. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa paalala, sa pagbigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan, O Diyos, kung gaano kahalaga, Panginoon, ang pagkakaroon po ng boldness spiritually, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, ang katapangang ito sa pananampalataya, sa spiritual naming buhay, Panginoon, ay hindi po namin makuha, Panginoon, kundi sa pamagitan lamang po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo na siya ang nanahan sa aming mga puso, O Diyos. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. We pray, Lord, na hindi po namin, Panginoon, mabigo ang Holy Spirit, Panginoon. Hindi po namin, Panginoon, na mabigyan siya, Panginoon, na magkaroon po siya ng Lord, na pagkalungkot sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat kami, Lord, ay hindi po, Panginoon, naniniwala. Lord, bagkus, Panginoon, Lord, kami po ay magpatuloy, Panginoon, na panghawakan, O God, ang iyong mga pangako, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na iingatan ang iyo pong banal na Espiritu Santo na nanahan sa amin, Panginoon.
upang patuloy kami, O Diyos, na lumago. Patuloy kami, O Diyos, na mag-increase ang aming pananampalataya, O Diyos. Sa panahon, O God, na kami po, Panginoon, ay dumaranas ng marami mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi po kami maging mayabang sa aming sarili, Panginoon, sa aming sariling kaunawaan. Kundi, Lord, patuloy kami, Panginoon, na magpahayag, O Diyos. Magkaroon po kami ng true boldness, Panginoon, sa pagpahayag ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu Santo, na sinabi mo, Panginoon Jesus, na before na ikaw po umakyat sa langit, na iwanan mo yung banal na Espiritu Santo sa amin, sa iyong mga disipulo, Panginoon, upang siya po, ang banal na Espiritu Santo, ang magpapalakas sa kanila, Panginoon, at magpapatibay sa kanila pong pananampalataya, O Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Ama, maraming salamat po. I pray, Father God, for those brethren, Panginoon, na sa kanilang mga tahanan. Lord, I do believe, Panginoon, na meron po silang mga kasama sa kanilang mga tahanan, O Diyos, na hindi pa mga namanampalataya, O Diyos. I pray for the salvation upon them, Panginoon. Salvation upon salvation, Panginoon, sa kanila pong mga kanya-kanilang mga pamilya at tahanan, O Diyos. Maraming salamat sa gabi pong ito, Ama. Lord, patuloy kami, Panginoon, Lord, na panghawakan namin, O Diyos, ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, Panginoon. Help us, Panginoon, to pray, Lord. Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, magtagumpay, Panginoon, sa anuman hamon ng buhay, O Diyos. I pray, Father God, na patuloy mo kami, Panginoon, samahan sa lahat ng pagkakataon dito sa lugar na ito kung saan nandito yung mga anak, O Diyos. Lord, samahan mo kami, Panginoon, O God, ang Iglesia ng Qatar Evangelical Church, Panginoon. Lord, laging dito sa Abu Amor, Panginoon. Lord, amin na pong napatunayan, Panginoon, na sa dami ng mga pagsubok namin pinagdadaanan, we stand firm, Panginoon, sa aming pong pananampalataya sa iyo, that you are the God, the foundation of this church, Panginoon, the foundation of our faith, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Ama, maraming salamat po, God. Lord, nawa po, Panginoon, Lord, na mga salita mo na amin pong napakinggan, O God. Lord, ito po ay magbigay, Panginoon, ng tunay na spiritual na kalakasan, boldness to speak, Panginoon, boldness to entrust unto you, Father God, kagaya, Panginoon, ng aming mga characters na amin pong nabanggit, Panginoon, O Lord. Salamat po pa ng marami, Panginoon, O God. Lord, sa amin pong pagharap sa mga susunod na mga hamon sa aming buhay, Lord, haharapin namin ito na ikaw ang kasama namin. Ikaw ang Diyos na higit na malaki. Diyos ng lahat ng mga problema. Malaki pa sa aming mga problema, O Diyos. At walang maikumpara sa iyo, Panginoon. Kaya sa iyo po namin ipinagkatiwala ang lahat na ito, Panginoon. Sa pangalan ng aming bugtong ng iyong bugtong na anak ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po.